dear beloved, Boss Mike Cervera. Naalala nyo ba mga kababayan ko? Ito, puki ng inan to. Yan. Naalala nyo ba yan? Sherbosa? Ayan, kinasuhan na! Sabi ng mga iba nun, binabanatan natin si Herbosa. Sabi nila, bakit mo binabanatan si Herbosa? Alam mo ba na gabinete ni Manong Bongbong yan, lahat na lang binabanatan mo? Di ba? Sabi ng mga ano yan, ng mga, ewan ko kung mga ano talaga yung mga yan, gumagamit ng common sense. Eto na ngayon, naniwala na kayo. Herbosa, 2, iba pa, kinasuhan, 98 million radio program ginamit para sa personal publicity. Yan yung sinasabi ko sa inyong pag-uugali na itong poke ng inanto. Diba? Alam nyo, hindi natin to babanatan kung alam naman nating mala Conrado Estrella ito eh. Kaso hindi nga eh. Diba? Ayan, sabi rito, sinampahan ng graft complaint sa ombudsman si Health Secretary Ted Herbosa at 2 DOH official kaugnay ng umano'y paggamit ng 98 million pondo para sa isang radio program. Ayon sa reklamong ACT, yun, ActGov, ginamit umano ang programa hindi para sa health promotion, kung hindi bilang plataforma para sa sariling kapakinabangan. Yan naman yung lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Kahit nga yung pagiging presidente niya sa World Health Organization, ginamit din timpukin ng inanto. Alam nyo, dapat yung mga ganito, binibengga nyo. Lahat ng magnanakaw, dapat binibengga nyo. Wag ako. Ano na to? Jenaline Arsenas, ano na lang, bukas wala na. Wala nang magmumura. Wala nang magsasalita ng hindi maganda. Ito na. Sabi pa rito. Nasaan na yun? Kapakinabangan kasama sa reklamo ang aligasyon ng conflict of interest. Dahil ang asawa ni Direktor Tina Marasigan ay executive ng kumpanyang nagbibigay ng content sa radio station. Binanggit rin sa reklamo na nilabag ng mga opisyal ang batas sa pamamagitan ng sabay na pag-upo bilang public official at anchor. At anchor host ng pondo ng gobyerno. Sa panig ng DOH, iginit ni ASEC Albert Domingo at Secretary Herbosa na legal at transparent ang paggamit ng media platforms. Alam nyo mga kababayan, kailan ba yung mga umamin yung mukha? Sanayin na natin hindi tayo nagmumura. Yan. Ngayon, naalala nyo ba yung yung bata, kinontent natin yung sa may Marikina, nawawala. Awa ng Diyos, nabalik na. Di ba? Kita nyo mga kababayan ko, naibalik na yung pong sanggol na kasisilang lang noong 25, December 25, naibalik na natakot yata sa panawagan natin mga kababayan eh. Oo. Tayo lang yata yung vlogger na nag-content noon. Kasi naghahanap ako. Tayo lang yata nag-content noon yung bata na nawawala. 'Di ba? Nawala eh. Yung nanawagan tayo sa tong mukha na to. Kasalanan nitong si Herbosa. Tinamaan yata mga kababayan ko dahil panay ang sisi natin sa kanya, hindi niya ginagawa yung kanyang trabaho.
Di ba? Oh. Ayan, kita mo. Boss, nabalik na. Kita mo, Marian Tomas, ano? Kung hindi natin kinokontent yan, hindi na yanig ang betlog neto. Kailangan kasi talaga mga kababayan yanagin natin ang mga betlog ng mga ito Di ba? Yan mga kababayan ko. Ano pa, Boss Mike? Ito pa. Punta na kagad natin to mga kababayan ko. Naku, grabe ito. Pasok! Ang mga residente at motorista matapos magtayo ng iligal na barikada sa isang pampublikong kalsada ang isang grupo sa barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Naniningil ko ang mga ito ng bayan. Teka lang mga kababayan ko. Patapos na daw mga kababayan yung mga napili nila. Ayan ipa-flash ko na po rito Sige, pagkatapos nito, mga kababayan ko, itong may-ari ng sanlibutan, nagpakilalang may-ari ng sanlibutan, hinarang ang ang kalsada sa Davao. Nako! Ito na. Nagulantang ang mga residente at motorista matapos magtayo ng iligal na barikada sa isang pampublikong kalsada ang isang grupo sa barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Naniningil umano ang mga ito ng bayan sa mga dumaraan na nagdulot ng pagsisikip ng trapiko sa lugar. Kinilala ng Manay Municipal Police Station ang leader ng grupo na si Datu Watawat na kilala rin sa alias na Senior Robin Hari. Nagpakilala raw ito na... Ay, marami siyang tagasunod parang kibuloy lang ang peg. Tina Sales, uso ba talaga sa Davao ang kulto? Napansin ko lang talaga, napakaraming kulto sa Davao, Diyan sa Mindanao, mga kababayan ko, bakit ba napakaraming kulto diyan? Idol nyo ba talaga si Kibuloy? Oy, wag na, hindi na uso yan. Laos na. Laos na yan ang nagmamay-ani ng sanlibutan. Kita nyo? Paano na si Kibuloy? Di dalawa na sila. Mga kababayan ko, meron na hong kakompetensya si Kibuloy. Dalawa na silang nagmamay-ari ng sanlibutan. Dahil sabi ni Kibuloy, siya daw ang nagmamay-ari ng sanlibutan. Sabi naman netong isa rin to, siya daw talaga ang totoong nagmamay-ari ng sanlibutan. Tinangin ng mga pag-iisip tong mga nandito sa Davao. Matindi mga kababayan ko. Universe. Kaya't may karapatan di umano siyang maningil ng renta sa sinumang dadaan sa kalsada pati na sa pamahalaan. Kita nyo, biglang nagkaroon ng sariling toll gate? Ewan ko ba. Biglang nagkaroon ng sariling toll gate. Matindi mga kababayan ko, pati gobyerno na kailangan ng magtong. Kaya wag na kayong magtaka nung panahon ni Digong, si Digong panay ang bigay ng tong kay Kibuloy. Kasi nga naniniwala si Digong na si Kibuloy ang may-ari ng sanlibutan. Kaya nga ako'y nagtataka. Ano na nangyari sa inyong mga DDS, kayong mga hinayupak, kayong mga bobo kayo? Di ba dapat ang pinapanalingan ninyo, pinanalanginan ninyo ay si Kibuloy? Bakit kayo panawagan ng panawagan ngayon kay bro? Hindi ba dapat manalangin kayo ng manalangin kay Kibuloy? Dahil yun na nga yung paniwala ninyo, naniniwala kayo sa kanya, pinagtanggol nyo, hinarang nyo, pati katawan ninyo para hindi siya maaresto? Bakit ngayon ang bukang bibig ni Sarah kay Jesus Christ? Bakit ganon? Di ba kayo nagtataka? Ilang beses bang pinagmumura ni Digong ang Panginoon? Ilang beses hinamak ni Digong
Si Jesus Christ, pati na rin si Pope John Paul. Di ba? Lahat yan, pinagmumura niya. Ano sabi niya? Putang ina mo, Pope, umuwi ka na. Di ba? Bakit ngayon nananalangin kayo sa kanya? Kung di ba naman kayo mga bobot, mga tanga? Manalangin kayo kay Kibuloy dahil yun ang pinaniniwalaan nyo. At yun din ang pinaniniwalaan ni Digunyo. Grabe. Oo, minura pati mga Katoliko, hinamak eh. Sino mga Katoliko dyan? Tayo naman ay may respeto sa iba't ibang mga relihiyon sa paniniwala nila. Ako, may respeto ako dyan. Mahirap ipagpilitan sa ibang mga paniniwala nila yung paniniwala natin bilang Katoliko. Di ba, mga kababayan ko? Hayaan nyo na sila na mga ngutya, sabi na tayo daw mali. Wala na, bahala na sila ron. Di ba? Kasi mga kababayan ko, eto na. Eto mga kababayan ko, malupit. Kasi mga kababayan ko, tayong mga Katoliko, tahimik na nanalangin. Although, minsan may pintas din tayo, di ba? Meron bang perpekto? Wala na. Ako para sa akin, walang perpektong relihiyon. Wala, mga kababayan ko. Tignan nyo na nga lang mga kababayan tumingin kayo sa kaliwa, sa kanan, sa harapan Hindi naman perpekto, di ba mga kababayan ko? Kaya ganun yun. So pero mga kababayan ko, etong si Kibuloy, dapat ito pinanalanginan talaga nila. Pagawa nyo ng estatwa tapos doon kayo magluluhod. Doon kayo sige-sige, makasigi. Oo. Alam nyo yun? Yung sige-sige, makasigi, humba. Dapat may handa kayong humba. Paborito ni Rocky yan yun yung ialay nyo. Mag-alay kayo ng humba. Di ba? Doon kayo manalangin. Pagawa kayo ng rebulto. Ngayon mga kababayan, eto na naman para bang iisa na lang yung style nila. Pagdating sa mga, paggawa ng Diyos-Diyosan, pagpapakilala na sila daw ang may-ari ng sanlibutan, mga kababayan ko, si Raulo na lang talaga maniniwala dyan. Diba? Katulad kay Kibuloy, si Raulo ang maniniwala dyan. Ayun na, humusga. Saan naman kayo nakakita ng ganyang pananaw, mga kababayan ko? Kibuloy, pinaniniwalaan mo may-ari na sanlibutan? Tapos, niyot-yot na yung anak mo, yung kapatid mo, yung kakilala mo. Nako! Tapos, pinupuri mo pa rin? Siya nga naman nakakita noon, mga kababayan ko, na parang normal na lang na ipayot-yot kay Kibuloy yung mga kababaihan. Ewan ko. Tuloy. Agad namang binalaan ng pulisya ang grupo at iniutos ang pagtatanggal ng mga harang, kabilang ang 3 krus para makadaan ng mga residente at mga playero. Sa ngayon patuloy ang investigasyon ng Manay PNP kaugnay ng paniningil at iligal na paglalagay ng barikada ng grupo at pinag-aaralan kung posibleng makasuhan ang mga ito. Wait lang mga kababayan ko. Eto na. Wait lang, Nako. Eto na! Ang daming reregaluhan ni Boss Mike. Ang dami nito So mga kababayan, eto na Sa mga nanalo. Opo Eto na, papakita ko na. Ang dami. Eto na mga kababayan ko. So, ang gawin ninyo, mga kababayan ko, ibilog ninyo, pagka minessage nyo ko, message nyo ko sa Facebook lang, Messenger. Wala nang iba. Messenger lang, Wala nang iba. Doon lang ho kayo magme-message, mga kababayan.
Kasi, ang gagawin ninyo, ito, screenshot nyo, itong ibibigay natin na to, sa mga napili nila sa baba, tapos ilagay nyo ho yung message nyo lang sa akin, phone number, pangalan totoo, kung kayo talaga yan, at address, mga kababayan, ano, yung address oo, address maliwanag na wala nang ulit-ulit address ito na, yan, mga kababayan ko, mga nanalo na pili nila. Uy, grabe naman ito na mga kababayan nako, sabi ko wag niyong piliin si Jojo Chavez. Tao pa mo Mayo! Teka, oo. Mukhang hindi yata ako pinakinggan ng mga yun eto na. Eto na po yung 40 na makakatanggap po ng regalo mula sa atin. Tito Randy, Ai Chang, Alicia Duran, Jojo Chavez, Ruth Obadeza, Aurora Hernaez, Nick Candido, Iris Joy Ramirez, Yvette Soriani, Rodrigo Melegrito, ayan, JC, Cresanta Ponce, Virgie Florendo, John Pon Saran, Lisa Tonson, Benji Bernardo, Jenaline Arsenas, Cherry Bacho, Rodrigo, Noy! Ay, doble yung number 10 at saka number doble. Almond Lee. Yan mga kababayan ko. Almond Lee na naman. Ay, ano lang, na doble lang talaga. Dito, Miss Au, Y2Z, 123, Analiza Uzo. Doble to! Basta mga kababayan ko, kung ano napili nila dyan, yun na yun. Kung nandyan yung mga pangalan nyo, paki-PM po ako sa aking Facebook. Sa personal account. Mike Cervera lang, yung pinakagwapo dun. So doon na lang mga kababayan ko, Socorro Siton, tignan mo yung pangalan mo dyan, baka nandyan. So mga kababayan ko, paano? Sana'y nag-enjoy kayo at Merry Christmas, Happy New Year po sa lahat. Yan po yung ating nakayanan na mumunting regalo na ipamimigay po sa inyo. Ano po? Ipapaayos ko mamaya at ipapa-flash ko uli ito kapag may pagkakataon na sandaling live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.